So for the month of April po ay nagkaroon po tayo ng series sa ating church. It's what we call the Common Mission. Can we say Common Mission? Okay, yun nga po, pinag-usapan natin, ang common mission natin ay walang iba kundi make disciples. Can you say with me? Make disciples. Diba? Walang iba. No, ang church, ang goal natin, hindi mag-produce ng mga musicians, hindi mag-produce ng mga kumakanta lang, okay, or kung ano-ano pa, pero ang goal natin ay mag-produce tayo ng disciples. Okay, amen? Make disciples ang mission natin. Basahin po natin ang ating scripture, 2 Timothy chapter 1, verse 6 to 14. For this reason, I remind you to fan into the flame the gift of God which is in you through the laying on of my hands. For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love, and self-discipline. Next. Okay, so do not be ashamed of the testimony about our Lord or of me, his prisoner. Rather, join me in suffering for the gospel. By the power of God, he has saved us and called us to a holy life, not because of anything we have done, but because of his own purpose and grace. Next, this grace was given us in Christ Jesus before the beginning of time, but it has now been revealed through the appearing of our Savior Christ Jesus, who has destroyed death and has brought life and immortality to light through the gospel. Next, verse 11, and of this gospel I was appointed a herald and an apostle and a teacher. That is why I am suffering as I am, yet this is no cause for shame, because I know whom I have believed, and I am convinced that he is able to guard what I have entrusted to him until the day. Next, okay, second to the last. What you heard from me, keep as the pattern of sound teaching with faith and love in Christ Jesus. Guard the good deposit that was entrusted to you. Guard it with the help of the Holy Spirit who lives and us. So ngayon po babasahin natin sa Pinoy version. Okay lang po ba? Magbabasa tayo? Okay, sunodan tayo ha. Okay, ako muna, susunod po kayo. Dahil dito nire-remind kita na gamitin mong mabuti ang spiritual gift na binigay sa iyo ng Diyos nung pinatong ko sa iyo ang mga kamay ko. Hindi tayo ginawang duwag ng Spirito ng Diyos. Binigyan niya tayo ng Spirito na may kapangyarihan, pagmamahal, at self-control. Next po, kayo po. Okay, next. Instead, samahan mo ako sa pagtitiis para sa magandang balita. Bibigyan ka ng Diyos ng lakas para dito. Niligtas at tinawag tayo ng Diyos para maging banal na bayan niya. Hindi ito dahil sa mga ginawa natin, pero dahil iyon sa ang plano niya at dahil sa sobrang kabaitan niya. Next. Amen. Next. Tinapos na niya ang kapangyarihan ng kamatayan at ni-reveal niya ang tungkol sa buhay na walang hanggan gamit ang magandang balita. In-appoint ako ng Diyos para maging apostle, teacher, para i-preach ang magandang balita. Next. Okay, second to the last. Say, sundin mo ang mga tamang teachings na narinig mo sa akin. Example ang mga yan para sa iyo. Manatili ka sa faith at sa pagmamahal na nasa atin dahil kasama natin si Christ Jesus. Last, sabay-sabay po tayo. Sa tulong ng Holy Spirit na nabubuhay sa atin, ingatan mong mabuti ang mga mabuting bagay na Amen. God bless His Word. Napakaganda. No explanation needed. Okay. Alam niyo po, ang 2 Timothy is the last will and testament ni Apostle Paul to his spiritual son, which is si Timothy, na pangalan kong parehas. No? Doon po ako nanggaling, Timothy Paul. Okay? So kasi nung pinanganak daw po ako, ay pinag-aaralan ni Daddy Bishop ang, ang Timothy, no? Na sinulat ni Apostle Paul. Sinulat po niya ito during his second imprisonment. Nung nakulong po si Apostle Paul, okay, after his first defense in Roman Imperial Court. Okay? He was imprisoned because of following Christ. Kinulong siya kasi nga siya ay tagapagpasunod o tagasunod ni Kristo. So what's amazing kay Paul is kahit nasa kulungan, nagawa pa na na-encourage si Timothy dahil sa kinakaharap nitong oppositions at hardships sa church.
niyang pinapastoran ng Church of Ephesus. Di ba usually, kung sino yung nasa kulungan, sila yung mga ini-encourage. Pero baliktad. Bakit kung sino yung nakakulong, siya pang nag-i-encourage? Siya pa yung nagpipreach ng word. No? Baliktad. Tayo pupunta tayo ng prison para mag-preach ng word, pero ibahin mo si Paul. Paul is known to be unstoppable. Can you say with me? Unstoppable. Ganun siya in sharing the gospel kahit kulong. Grabe itong tao. Tama po ba? Kahit nakakulong siya, kahit pinapahirapan, hindi pa rin mahinto ang pag-share niya ng gospel. Basahin po natin ang sinabi ni Apostle Paul at ito po ay sinulat habang siya po ay nasa kulungan. Philippians 1:12-13, okay? Now I want you to know, gusto ko malaman nyo mga kapatid, okay, that what has happened to me has actually served to advance the gospel. Grabe, alam nyo, kahit nakulong ako, ginamit yun ni Lord para ma-advance ang gospel. As a result, it has become clear throughout the whole place guard and to everyone else that I am in chains for Christ. Dito makikita natin na yung gospel mas nag-advance nung nakulong si Paul. Ibig sabihin, sa panahong nakakulong siya, doon mas kumalat ang gospel. Pagpapakita lang na ang Diyos ni Paul, ang Diyos na pinaglilingkuran natin, wino-worship, ay hindi nililimitahan ng krisis o ng kaguluhan. Actually, alam niyo po ba na pinakamas narinig ang kabutihan ng Diyos at ang salita niya nung pandemic? Sino nagsabi na walang church, nag-online lahat? Tama ba? So, ibig sabihin, naabot natin ang buong mundo. So, alam niyo po ba na ang gospel ay mas nagiging viral o patok sa time of crisis? Actually po, sa Book of Acts, makikita natin sina Peter at Paul was able to share the gospel in Asia and Europe sa time na kung saan naghahari sa panahon ng Roma ang system of slavery. So, ibig sabihin, ang mga tao sa lugar nila ay talagang na-slave sila. Idagdag pa ang isang emperor na ang pangalan ay si Nero, di ba, na mapang-api at may pagkasaltik sa utak. May problemang utak nito. Di ba, na ang ginagawa ay ang mga Kristiyano ay literal na ginagawang lighthouse kasi sinusunog sila eh. Pabira to, sa tingin, ang lighthouse ay building. Sa kanila dati talaga sinusunog sila, ginagawa silang pinapatay, pinapakain sa sa mga wild beasts. However, ang gospel ay mas naging viral that time. Tanong natin bakit? Sa akin, bakit? Kasi alam nyo ba, dahil sa pang-aapi, nakita nila na ang gospel is a message of hope, a message of love, a message of freedom to those who accept Jesus as their Savior. Grabe. No? Ano yung nakita nila? They see the gospel as a cure in the midst of their crisis. Na ang sagot sa gulo ng bansa ay walang iba kundi si Kristo, kundi ang gospel of Jesus. Kaya nga, everyone was willing to lose their life for the sake of sharing the gospel, for the sake of dying a worthy cause for Jesus. And Paul was indeed one of them. Kaya heto siya, encouraging Timothy to do the same. Okay? Sa panahon ng krisis, sina Paul, gospel lang ikinakalat. They spread hope, they spread love, forgiveness, and redemption. They spread Jesus everywhere. Bakit? Kasi alam nila na gospel ang paraan at si Jesus ang kasagutan sa krisis na kanilang pinagdadaanan. Alam niyo po, sa panahon natin ngayon, sino po naguguluhan sa politika? Di ba? Bakit ganon? Magkasama, nag-away. Tapos, hindi mo na alam kung ano yung mga kulay ngayon. Sabi ko nga, kaya ano yung kulay natin, Lighthouse? Ang kulay natin ay rainbow. Yung rainbow pong kulay namin. Wala kaming green, wala kaming red. Rainbow kami, no? Amen? Kaya napakulo ng politika ngayon, tama po ba? Okay, yun nga, no? Corruption, inflation, ang daming namamatay. Sino po dito gustong malutas ng krisis na kinakaharap ng bansa? Diba? Past Rev, gusto ko nang maayos yan, no? Yung problema natin sa bansa, we're praying. Pero gusto kong sabihin sa inyo na kahit malutas man natin ang problema ng bansa, kung ang kaluluwa naman ng ibang tao ay patungo sa impyerno, ay wala pa rin. Hindi natin na-solve ang problema. So, ibig sabihin, hindi pala ang sagot ay isang politiko, ang sagot ay isang Kristiyano na magdadala ng isang tao sa Panginoong Hesukristo. Hindi krisis ang malubha, pero ang pagkaalipin ng tao sa kasalanan. We need to wake up. Sabi mo sa tabi mo, wake up!
We need to do something. We need to make a change. No? Contagious. We need to spread the cure. Yes, may revival, pero kailangan kang gawin para dyan. You need the gospel, which is our key to unlock revival. Kaya naman po sa ating finale ng series, pag-usapan natin ang ating topic titled Viral Gospel, the Key to Revival. Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay lang ba? Tatayo po tayong muli at mananalangin. Let's all stand up and let's pray. Our loving Father in heaven, truly you are great and powerful. Salamat po sa umagang ito dahil kami na naman ay nandito upang makinig sa iyong salita. Last week po, last week na po ito ng aming series, pero alam ko na ang bawat isa ay excited, maranasan ng revival, pero tulungan niyo kami, Lord, na maunawaan na may kailangan kaming gawin para makamtan ito. I pray na throughout this preaching, we will all the more spread the key for revival, which is the gospel. Tanggalin niyo po ang katamaran, familiarity, antok when it comes to sharing the gospel. Holy Spirit, we acknowledge that you today and may you convict us by your word. This is our prayer. Take over in Jesus' mighty name. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Bago po tayo bago tayo magpatuloy, sabihin mo nga sa katabi mo, revival. Yan, sino po gusto ng revival? Amen. So, now sagutin po natin ang tanong na ito. What happens sa isang tao na infected by the gospel? Ito, okay lang pong umamin ha. Sino pong na-COVID ng COVID-19? Yan, sipo. Okay lang ngayon. Dati kasi hindi tayo maamin, di ba? Pag wala na tayong nalalasahan, pero walang nagsasalita. Ganun kami dati, no? Sino po na-COVID, naka-experience na COVID? Yan, especially si Daddy Bishop. Di ba, kapag tayo ay infected ng isang virus, meron siyang, may mga symptoms, na po ba? Merong lumalabas. Kunyari sa COVID, ano po ang symptoms ng COVID? Wala ka nalalasahan. Okay, ano pa ba? Walang naaamoy. Okay? Ano pa ba? Natatakot ka na kasi kukunin ka na ng mga di ba? Yung mga nakasuot ng kung ano-ano. Okay? So, meron pong tatlong symptoms po ang isang tao na infected ng gospel. Number 1, you will be unlikable. Woo, grabe. Sabi mo nga, unlikable. Sabi sa verse 12, that is why I am suffering. Ando lang yung sa verse, balik mo yan. As I am. So, Paul is suffering because of sharing the gospel. He is suffering because he was spreading about Jesus Christ. And so, he was imprisoned for the accusations na siya ay isang troublemaker. Naninira ng templo at leader daw ng isang Nazarene na sekta. Di ba? But all Paul did was because he was only sharing the gospel and was worshiping the one true God. Alam niyo po, wala namang ibang ginawa si Paul kundi mamuhay lang sa kalooban ng Panginoon. Yet many people hated him for doing that. Daming tao ayaw nila kay Paul kasi nagsishare siya ng gospel. Kaya nga, ito ang sinabi niya sa 2 Timothy 3 verse 12. Anong sabi niya dyan? In fact, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Pero tandaan niyo po lagi, kapag nape-persecute kayo, ibig sabihin, cute ka. Kaya nga, persecute. Ayan. Sabi mo nga sa katabi mo, kaya ka pinipersecute kasi ang cute-cute mo. Yan. Diba? Kasi cute ka eh. Diba? Gusto ko malaman mo, the moment you want to follow God, many people talaga in this world will dislike us. Makakarinig ka ng maraming discouragement at haharap sa katakot-takot na persecution, especially pag unang believer ng family. Ay, andyan na yung nababaliw, andyan na yung hallelujah, andyan na yung amen. Pero wag kang panghinaan ng loob o wag sana yan ang dahilan para hindi ka tutuloy. Tandaan mo, when you are doing the will of God, not all will really understand you kasi nga iba ang will ni Lord sa will ng tao. Meron ang isa pong post sa online, ito pong sinabi niya, not everyone will understand your obedience. Alam mo, pagtatanungin mo si Bishop, si Daddy Bishop po ay architect by profession. Siguro pag nagtuloy-tuloy sa architect yan, siguro marami na kaming bahay ngayon. Hindi na po tayo magre-renta ng titirhan, no? Pero maraming tatanong, bakit siya sumunod kay Lord? Bakit nag-obey siya? Ba't di na nagtuloy? Hindi natin maintindihan pero isang malinaw eh. 'Di ba? As long, kasi sinunod niya yung will ni Lord sa buhay niya eh. Amen?
As long as we are in this world, you will be unlikable. Kaya wag kang balat sibuyas, di ka tatagal na Kristiyano kapag ganyan po tayo. Alam mo ba, in the church history, ibang level kapag nalaman na Christian ka. Ngayon, proud na proud tayo, I'm a Christian, no? Ako ay anak ng Diyos. Pero noon po, pambihira, iba ang gagawin sa'yo. Susunugin, papakain ka sa mababangis na hayop. Tama ba? Because the real mark of Christianity, especially in history, is suffering. Para sa kanila, pag nasa-suffer sila, that's the real mark of Christianity. So pag-aralan natin ng konti ang church history. Sinong mahilig po sa history? Pag-usapan natin ng konti, di ba, ang mga heroic age of the church. If we study po, napaka-evident ng faith ng mga taong ito, kasi kapag usapang Jesus, kahit hanggang kamatayan, ipaglalaban nila. Tingnan natin sila. Ang tawag natin sa mga to ay mga church fathers. Okay? Unang-una ay si Justin Martyr. Pangalan pa lang, talagang martyr na. Tama po ba? Hindi na kailangan tanongin. Ano? Justin Martyr. No? Pinanganak siya 100 hanggang 166 to 66 years old. A philosopher, apologist, or a defender of faith, and a lawyer. Ano niyo po kung anong ginawa sa kanya? Si Justin Martyr was scourged. Ibig sabihin, hinampas, beheaded, tinanggal ang ulo in Rome with 6 others kasama ang 6 na tao. Ito lang naman ang last na sinabi sa kanya before siya pugutan ng ulo. Sabi ni Justin Martyr, bago niyo pugutan, we desire nothing more than to suffer for our Lord Jesus Christ. For this gives us salvation and joyfulness before His judgment seat. Grabe, wala na siyang ibang hinangad kundi magdusa o mahirapan para lang kay Lord. Sino pa? Ignatius. Gaganda ng mga pangalan. Pwede pong pangalan niya sa mga anak niya si Ignatius. Diba? Hi, Ignatius. Diba? Okay, si Ignatius ay pinanganak 67 to 110. Saint Ignatius was an influential church leader and he is a great theologian. Okay, napapansin ko po yung mga matitinding mga man of God na to ay mukhang pawala na ang mga buhok. So parang papunta na rin ako din. Kaya sabi ko, grabe, iba talaga anointed, di ba? Nang medyo, grabe, no? Grabe. Pati si Daddy, ganoon na rin nangyayari, no? Okay? So ano nangyari? He is the bishop from the Church of Antioch and one of the apostolic fathers who defend Jesus radically and passionately from the great persecutions of the emperors. He was ordered by the emperor to be arrested. So siya po ay inaresto, tinapon sa mga wild beasts sa Rome. Kasi ganun ang uso dati, no? Ito lang naman ang sinabi niya bago siya ipakain sa wild beast. Okay, anong sabi niya? May the wild beasts be eager to rush and open me. If they be unwilling, I will compel them. Come crowds of wild beasts, come tearing, okay, and mangling, rankling of bones and hacking of limbs. Hindi ko na maintindihan kung ano yun. Come cruel of tortures of the devil, let me attain Christ. Ibig sabihin, sa Tagalog, parang ganito sinabi niya, naway ang mga mabangis na hayop ay sabik na sumugod at buksan ako. Kung ayaw nila, para siya, buksan nyo, papasukin ako. Di pala, no? Kung ayaw nila, pipilitin ko silang kainin ako. Sabi niya sa hari, kung hindi ako kakainin ng mga mababangis na leon na yan, ako pipilitin ko silang kainin ako para maranasan ko ang paghihirap ko sa Diyos. Ignatius killed by wild beasts. Siya ay kinain at binalatan ng buhay ng mga mababangis na leon. Grabe. Makikita natin na sa panahon noon ng mga Christians, they are willing to die for Jesus. Kapag sinabing Ignatius sa Greek, alam niyo po ba, ibig sabihin niyan ay Theophoros, which means God-bearer. Ginamit yung pangalan talaga niya and next naman po, isa sa pinakasikat po ito na church father ay si Polycarp. Yan, ganun ulit yung buhok, no? Kakaiba. Sabihin nga natin, Polycarp. Okay, Polycarp, parang pangalan pa lang, kakaiba na, no? Si Polycarp po was arrested and brought into the amphitheater of Smyrna, which was filled with an immense multitude. So ito matindi po ito. Alam niyo ba itong gustong ipagawa ng Roma, so ang ginawa, kinuha siya, pumunta sa amphitheater. Ganitong gagawin mo, sabi nung governor nila. Okay, sabi niya, Polycarp. Okay,
Revile Christ and I will rescue you. Sa Tagalog, Polycarp, lapastanganin mo si Kristo at ililigtas kita. Sa harap ng mga tao, di ba, i-betray mo si Jesus at hindi kita papatayin. Alam mo sabi ni Polycarp? Polycarp answered, 86 years have I served him, and he has never done one wrong. How can I blaspheme him, my king who has saved me? I am a Christian. Woo! Sabi mga, woo! Grabe! Grabe naman yan. Sa Tagalog, palapakan natin ng Diyos. Alam mo, sa Tagalog, sabi niya, 86 years akong naglingkod sa Kanya at wala siyang ginawang mali. Paano ko siya lalapastanginin ang aking hari na nagligtas sa akin? Ako ay isang Kristiyano. Nung narinig po ito ng mga tao, sumigaw sila, let him burn. Sunugin yan. Ito ang matindi. Ready na ba kayo? Alam niyo ba na habang sinusunog siya, ito ang sinabi niya, Lord God Almighty, Father of our Lord Jesus Christ, I praise Thee that Thou hast judged me worthy of this day, of this hour, to participate in the number of Thy witness and in the cup of Christ. In short, parang sinabi niya, Lord, isang karangalan mapatay para lang sa iyo. The flame consumed him. Imagine while being burnt, tong sinasabi niya, habang nasusunog, anong ginagawa niya? Pumupuri siya sa Panginoon Diyos. And Polycarp's martyr death took place in the year 156. Kaya alam niyo po, isa sa mga binabanggit ng mga Christians noon pag sinusunog sila ng buhay at pinapatay ng mga emperors is the word Maranatha. Sabi mo nga, Maranatha. Na ang ibig sabihin, the Lord is coming. Mapapatay niyo ako, pero hindi niyo mapapatay ang Kristo na darating. Amen? Kaya nga magugulat po kayo sa church history. Sabi dito, how was it possible for the church to emerge victories from all these conflicts? Papaano na bakit kahit inuubos, pinapatay, pinapakain, sinusunog ang mga church leaders, pastors, nung panahon nila, ay bakit victorious pa rin ang church? So nagugulo na yung emperor. Ano ba kailangan kong gawin? Pinatay ko na lahat. Pinatay ko na si Paul. Pinatay ko na si Timothy. Pinatay ko na yung mga apostles. Tapos ito na naman itong mga to. Bakit ganun? Sabi dito, many things can be mentioned as an explanation, but one thing is that the blood of the martyrs is the seed of the church. Bakit tayo may aircon ngayon at maganda ang church natin? Hindi lang dahil sa sipag namin, dahil may mga taong dumunok ang dugo na matay para sa atin. Amen. Sa church na ito, si Daddy Bishop yan yung naghirap for us Are you here? Yes. Hindi ko na ilagay si Daddy Bishop dyan walang picture si Daddy, pero ganoon na rin. Naubos na rin yung buhok, Dad. No? Kaya alam nyo po, bakit until now viral ang gospel? Kasi hanggat may willing na magsakripisyo, hanggat may willing kamuhian ng mundo, magpatuloy ang pagkalat ng gospel. Kasi nauunawaan niya na ang buhay niya ay di kanya at walang saysay kung hindi rin lang mamamatay para kay Jesus. Tama na yung uhaw sa hearts, likes, reacts ng mundo. Yun ang problema natin. Gustong-gusto natin, nilalike tayo. Pag inayawan tayo, ayaw na rin natin. Nag-share ka lang, tapos hindi sila umatin, ayaw mo na agad. Ganun ba yun? The only approval you need is Jesus. Diba? Tama na yung pa-cute. Alam ko, cute ka na. Sabi mo sa tabi mo, cute ka na. Huwag ka nang magpapakyut. Huwag na magpapabebe. Amen? Wala tayong maisasalba na kaluluwa kung puro tayo ganyan. Aanhin ng fans kung lahat naman sila bound to hell. Amen? Kaya nga dapat kayahin si Apostle Paul kahit kamuhian, pero ang mahalaga na i-preach ang katotohanan. So, number 1, kapag tayo infected ng gospel, number 1, you will be unlikable. But I have a good news. Number 2, okay, kapag tayo infected ng gospel, ang good news po, you will be unashamed. Sabi mo nga sa katabi mo, walang hiya ka. Oh, yun yung sabi, you will be unashamed. Walang hiya ka na. Okay? Yet this is no cause for shame because I know whom I believe. Paul is telling the young pastor Timothy na huwag siyang ikahiya sa kanyang paghihirap dahil kay Christ. Para nakakahiya nga naman, di ba? Ako, for example, ako si Timothy. Timothy naman talaga ako. Mentor ko si Paul, Apostle Paul. Tapos sinasabi ko,
Nakakaya nga naman na yung leader ko. For example, sino dito? Proud kayo? Pag yung pastor nyo nakulong? Ay, pastor ako niya. Minsan, tatahimik tayo. Pero si wag kang mahiya. Kasi ginawa ko to dahil kay Christ. Diba? Grabe. In fact, Paul is very notable for being shameless when it comes to preaching the gospel. Walang hiya to. Sabi mo nga sa tabi mo, walang hiya to si Paul. Diba? Romans 1:6, "For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew, then to the Gentile." Alam niyo po, isang sign pala na ikaw talaga ay infected by the gospel ay ang pagiging unashamed mo. Di ka na nahihiya. Matapang ka na, just like Paul. The reason why he is unashamed, kasi he believes that the gospel brings a regenerating power to those who believe. Problema kasi sa atin, hindi tayo nahihiya kapag gagawa ng kalokohan. Pag may trip tayo, pero pagdating kay Lord, nahihiya tayo, tama ba? Pero bakit pagdating sa gospel, sa pag-share, nahihiya? Tanong ko lang, kahiya-hiya ba ang ginawa ni Jesus? Sabi mo nga, hindi. Alam niyo po ang hiya, sabi nga nila, ang hiya daw, sa kabayo lang daw yun. Hiya, di ba? O, kabayo ka ba? Siguro amoy kabayo, pero hindi ka kabayo. Amen? Tama ba? So, saan na tayo? Alam niyo ba, maraming tao ang hindi naging matagumpay dahil mahiyain. Imagine mo, sumali ng contest, tapos sa gilid lang. Sumali ng, di ba, kapag ang daming magagaling, pero dahil mahiyain, hindi na ilalabas yung galing. Maraming Kristiyano ang powerful, pero dahil mahiyain, walang nangyayari sa buhay nila. Wala akong nakitang nanalo sa contest kasi mahiyain siya. Minsan nga kung sino, sabi ko nga, alam mo, may mga, natatawa ko, may mga sumasali na ko sa contest na hindi naman magaling kumanta, pero ang tapang-tapang kumanta. May mga nakita kayong ganon. Grabe yung confidence, pero yung galing hindi. Pero maraming magagaling, hindi nakakasali. Bakit? Nahihiya. O sabihin mo nga sa katabi mo, huwag ka na mahiya. Ilibre mo na ako mamaya, nahiya ka pang magtanong eh. Sige, sabihin mo sa kanya, libre mo na ako mamaya, nahiya ka pa. Amen? It is the same way in making the gospel contagious. Hindi ka makakahawa kung magtatago ka lang. Stay out of your comfort zone. Choosing to stay in the comfort zone is also letting the devil limit your life. Alam niyo po, itong mga pastor po sa harap natin ay matatagal na pong pastor itong mga to. Iniisip pa lang ako ng mga magulang ko sa kanilang sa kanilang mga isipan, nagpapastor na po itong mga ito. Amen. At alam mo po mga ito, grabe, nakita ko po yung mga churches nila, halos lahat, napasyalan ko na po. Grabe ang ginagawa ng Panginoon sa kanila. Amen. At alam nyo, bakit nangyari yun? Kasi natuto sila di ba, na maging contagious, na hindi maging mahiya. Itong mga, pasensya na po, pero itong mga pastor, mga walang hiya po itong mga to. Kaya grabe ang ginagawa ni Lord sa kanila Are you here? Tama po ba yung mga pastor? Okay lang po ba kayo? Yes. Okay. Kaya nga rin sila nakaka-experience ng mga bagay na malalaki. Kasi hindi sila nahihiyang, di ba, ipaglaban, ipag-pray, labanan, puntahan. So, grabe talaga. Example, anong talent mo? Kakanta po, nahihiya po ako Yung problema sa atin, nahihiya ka Kung mahiyain ka, kung nasaan ka, hanggang dyan ka na lang. Pero ang tunay na kargado ng gospel, aalis sa comfort zone. Kikilos. Sabi mo nga sa tabi mo, kilos na. Yan, welcome po sa ating kilosan. Amen. Hindi pala, iba pala yun, no? And number 3, ito po ang ating panguli. Kapag tayo ay infected ng gospel, number 3, you will be unbeatable. Yes, unlikable ka. Okay? Yes, unashamed ka. Pero alam mo ba, you are unbeatable. Sabi nga dyan, I'm convinced that He is able to guard what I have entrusted to Him until that day. When Paul wrote this to Timothy po, again, he was preparing for imminent death. Actually, kaya siya sumusulat. Kasi anytime, pwede na siyang mamatay kasi pwede na siyang hatulan sa kanyang ginawa. Okay, ganun pa man, he was hopeful. He had spent his time, resources, and even his life proclaiming the gospel, buong buhay ni Paul. Alam mo kung merong pinakamatindi susunod kay Christ, si Paul
Baliw to eh. Nung nakilala niya ang Diyos, nung binago siya ng Panginoon, grabe talagang ginawa niya sa buhay niya. Paul affirmed his confidence in God's protection. He based his confidence in Christ on his intimate relationship with Him. Para kay Paul po, walang tatalo sa isang tao na kargado ng salita ng Diyos. Walang kayang tumalo sa isang tao na iniingatan ang words of God. Walang tatalo sa isang taong nagmamahal ng totoo sa Diyos. Sabi ko po sa inyo, walang talo pag binahal mo si Lord. Kaya alam mo, kapag ang isang tao infected ng gospel, mahirap talunin ang mga yan. Ay, ilang beses, kahit sinong titira po dyan, hindi mo mapababagsak ang mga taong mahal ang Diyos. Kasi ang nag-iingat ng salita ng Diyos ay iniingatan din ni Lord. Grabe, si Daddy Bishop, ang daming, daming kamatayan ng dyan eh. Daddy, grabe. Ilang beses namatay. Pang ilang buhay nyo na yan, Dad? Parang tinalo nyo ang pusa. Ang pusa may 9 na buhay. Ang dami pong pinagdaanan ni Bishop eh. Pero dahil he continuously shares the Word of God, wala. Sinusuka siya ng kamatayan. Si Daddy lang yung nag-amen. Amen? At hindi lang po yan, may nakalaan palang matinding gantimpala sa mga taong nag-iingat ng salita ng Diyos. Kaya wag po kayong manghinayang, di ba? Kung alam ko marami sa inyo dito, marami sa inyo, mga nawalan ng kaibigan, nawalan ng properties, dahil sa pagmamahal niyo sa Lord. Pero wag kang magalala, papalitan ito ng Panginoon Diyos. For the last question, anong gagawin para hindi ka matalo? Okay. Sa labanang ito. Number 1, sa labanan ng sharing of the gospel, we must defend the sound teaching. Okay? Ibig sabihin, pag nag-preach po tayo, dapat may praise and worship. Hindi ba po yun? No? Ibang tugtugan po yan. No? What you heard from me, keep as the pattern of the sound teaching. Pag sinabing teaching, sinasabi ni Paul kay Timothy na ingatan ang salita ng Diyos at bantayang mabuti. Kasi kung papaano pinaglaban ni Paul ang salita ng Diyos, ay ganun niya rin sana ito ipaglaban. Alam niyo po kung nabubuhay si Apostle Paul ngayon, grabe, ang dami niyang tinitira mga pastor. Ganun si Paul ang dami niyang pinagalitan kasi mali-mali tinuturo. Galit na galit yan sa wrong teaching. Nung panahon po niya, ang daming false teachers din. Sa simbahan ng Ephesus kung saan nagpapastor si Timothy. Kaya nagbilin si Paul to defend the sound teaching. Ganyan ang mga infected ng gospel, ipaglalaban ang tama, ipaglalaban ng right interpretation of scriptures, ang right context. Alam niyo, sa panahon natin ngayon, matindi po ngayon ang laban for sound doctrine and teaching. Nakakalungkot kasi maraming mga churches pero wala sa lighthouse. Amen? Mga pastors and leaders na mali-mali ang itinuturo, di ba? Sa scripture at mali ang interpretation. Mahirap po na ma-infect ng maling doctrine. Kaya nga sabi po sa church history, right doctrine is important. Wrong doctrine will hurt the church, and the church cannot live with false doctrine. Nakakalungkot, maraming nagsimula ng tama, pero nag-end sila ng hindi tama dahil sa maling doktrina. Ito pang matindi. A small church that preaches sound doctrine is more to be desired than a large church whose doctrine has departed more or less from the truth of Scripture. At yun ang nakakalungkot. Diba? Lumaki nga ang church, pero nawala naman sa right doctrine. Kaya nga, ang pagbilin ni Paul sa isang next-gen na leader, si Timothy ay isang around nasa 30 plus years old po siya. Okay? God is calling you to defend the sound teaching. Sabi niya, Timothy, parang ako yun ingatan mong mabuti ang word of God. Wag hahayaan bastusin ang napakaganda at napakamakapangyarihang salita ng Diyos. Amen? Pangalawa, anong gagawin para hindi matalo? Depend on the Holy Spirit. Defend the sound teaching. Pangalawa, depend on the Holy Spirit. Okay? Kapag iniingatan mo ang Word of God, you must really depend on the power of the Holy Spirit. Alam niyo po, ang tunay na infected ng gospel ay makikita mong hirap talunin kasi humuhugot sa matinding source of power which is the Holy Spirit. Bakit ganyan yung church nyo? Bakit ganyan ka? Ang dami nang tinitira sa'yo, ba't hindi ka pa rin mapabagsak-bagsak?
nasa yung X factor eh. Nasa iyo si Holy Spirit eh. Sa panahon ngayon na maraming pangit na nangyayari, we need the one who does the supernatural to beat the natural, at walang iba kundi si Holy Spirit. Can you say with me, Holy Spirit? Kaya alam nyo bakit unbeatable ang mga apostle ni Jesus like Paul? Kasi bukod sa kargado ng Word of God, kargado ni Holy Spirit. Kaya alam mo, sabi ni Lord? Huwag kayong aalis hanggat wala si Holy Spirit. Problema sa atin, di ba? Hindi, may gamit na tayo. Hindi, na-train na ako. Hindi, ganito na ako. Train naman yung mga disciples eh. Alam mo, si Paul, sila Peter, sila John, ilang years silang kasama si Christ. Na-train sila, pero anong ginawa? Iniwan si Jesus. Tinakwil nila, pero nung bumagsak si Holy Spirit, nung bumabasa kanila, for the first time, nakita mo, tumayo si Peter, 3,000 people saved. Marami daw mga Kristiyano, di ba? 3,000 minutes nang nagpipreach, 3,000 hours, lilima lang ang nasave. Pero si Peter, pambira, napakarami niyang nadala sa Panginoon. Imagine nyo po, ng panahon nila, inisip ko nga paano kaya pag namuhay si Christ sa panahon natin ngayon? May Facebook Live, may Reels, may YouTube. Ay, sabihin ko po sa inyo, ang dami nilang mawiwin, tama po ba? Ang tanong ko, bakit ang dami nilang nawin noon, wala namang social media? Wala namang modernong mode of transportation. Lalakad sila. Actually, si Jesus, nangihiram lang siya lagi. Siya ang dakilang manghihiram eh. Diba? Ano pa nangyari? Magugulat ka, walang sound system, pero nakakapag-preach sa sa daming gumagaling ang mga may sakit. Sa panahon natin ngayon, gaganda ng sound system, pero nagkakasakit ang tao sa lakas ng sound system. Sumasakit yung ulo nila, mga tainga nila. Nakakalungkot. Walang transportation like airplane, kahit kotse, but the gospel spread like wildfire. So nakita ko, maraming churches, siguro kulang kami ng sound system, siguro kulang kami ng pera, siguro kulang kami ng ganito. Hindi, kulang ka ng Holy Spirit. It is all because of the Holy Spirit. Amen? Kaya kung sa tingin mo yung kakulangan sa gamit, resources, pera o sakyan ang problema o kulang, nagkakamali ka. Ang kulang natin si Holy Spirit. Amen? Kaya sabi ng Acts 1:8, but you will receive power. Can you say with me, power? When the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Pinag-aaralan ko po yan. Actually, yan po yung target natin ngayon sa Lighthouse. Nag-start tayo sa Jerusalem. Jerusalem talks about where you are. So magiging testimony ka muna kung nasaan ka. Kasi ang hirap, labas tayo ng labas, pero hindi ka blessing sa family mo. Ang sabi ni Lord, pangalawa, sa Judea, Samaria, Judea, Samaria, ang mga katabing bayan lang po yan. Katabing lugar lang nila. Ibig sabihin, sa kapitbahay mo, sunod ka sa kapitbahay mo. Pagkatapos nun, to the ends of the earth. Saka kapapasyal sa kung saan-saan. Hindi lang basta pasyal para magbahagi ng salita ng Diyos. Alam mo, walang hindi kayang abutin basta kargado ng Holy Spirit. Saan mang dako ng mundo, gagamitin ka ng Panginoon. So let's recall lang po tayo. What are the 3 symptoms of being infected by the gospel? Number 1, you will be unlikable. Number 2, you will be unashamed. And number 3, you will be unbeatable. Anong gagawin para hindi ka matalo? Letter A, defend the sound teaching. Letter B is depend on the Holy Spirit. Huwag kakalimutan yun. Depend. Okay? Let me end with this on my conclusion, 2 Timothy chapter 2, verse 8 to 9. Sabi dito, remember Jesus Christ, raised from the dead, descended from David. This is my gospel, for which I am suffering even to the point of being chained like a criminal. But God's word is not chained. Alam mo, the gospel will continually be viral kasi sabi dito, God's word is not chained. Ako nakakagulat kasi sa Pinoy version, sabi niya, hindi makukulong ang salita ng Diyos. Alam mo, sobrang amazed ko ng pandemic kasi akala ko, pag sarado ang church, tama po ba for the first time nagsara ang church? For how many years? Hindi ko na-experience yun eh. Kasi bawal tayo magkita-kita. Pero kung malapit lang sa bahay, pwede yun. Pero yung malayo yung bahay mo dati, bawal talaga, close talaga eh. Pero alam mo, kung akala ng demonyo na nanalo na siya, di niya alam. Doon mas naging viral ang gospel.
Kasi hindi kailanman maikukulong ang salita ng Diyos. Walang makakapigil kahit ano pa man ang sitwasyon. The gospel cannot be stopped kahit anong crisis pa yan, because it is God's word. Amen? Alam niyo po ba na hanggat may Kristiyano na handang kamuhian for the sake of Jesus, there is revival. Who wants revival here? Hanggat may Kristiyano na walang hiya, i-proclaim ang gospel, there is revival. Dapat time, huwag na tayong mahiya. Hanggat may Kristiyano na ipaglalaban ng tamang teachings, there is revival. And last but not the least, hanggat may Kristiyano na kargado ni Holy Spirit, there is revival. Pero alam niyo po, magiging possible lang lahat ng pinag-usapan natin kapag kasama kita. Kasi madali mag-amen pero hindi naman natin ginagawa. Makikita natin sa panahon noon, ang mga Christians ay willing to die for Jesus. Pero nakakalungkot sa panahon natin ngayon, Christians before are dying, but now they are denying. Anak ka ba ng pastor? Ay, hindi po. Christian ka ba? Hindi, matil lang ako doon minsan. Nahihiya. Hindi sinasabi, hindi sila proud. Pero dati noon, kahit ipapatay mo ako, wala akong gagawin, kundi ipaglaban na ako ay isang Kristiyano. Alam mo, ang sarap balikan ng kasaysayan. Dahil ang Christians noon, patay kung patay, pero Christians ngayon, gusto na lang lagi natin hayahay. Gusto natin nasa church lang nakikinig ng Word of God. Kailan ka lalabas, pupuntahan yung kaibigan? Kailan ka mag-i-invite? Kailan mo sila pupuntahan? Are you here? Kailan ka maglalabas ng pera para malibre sila, para magtatanim ka upang madala mo sila simbahan? Don't get me wrong. Okay pong sumagana, okay ang gumanda ang buhay. Pero kung wala itong nadadalang kaluluwa sa Diyos, doon ito nagiging problema. Alam niyo po, isa sa hindi ko makakalimutan na nabasa ko po, sabi niya, kung yung answered prayer mo ay inilayo ka sa Diyos, baka hindi si Lord ang nagbigay sa iyo nun. Ingat tayo, kasi akala natin na lahat ng answered prayer galing kay Lord. I-pray ka, Lord, bigyan mo akong trabaho. Nung nagkatrabaho ka, nawala ka na sa Lord. Kalimutan mo si Lord. Imagine mo, ganun ba si Lord? Ibibless ka ba niya ng mga bagay na ikalalayo mo sa Kanya? Hindi. Kasi kung mahal ka ni Lord, ibibigay lang niya yung mga bagay na hindi ka mawawala sa Kanya. So ingat tayo kasi baka hindi lahat ng answered prayer natin ay galing sa Diyos. Let me end with this. Gusto ko pag-usapan lang natin yung the chicken and the pig. Hindi ko po alam kung familiar kayo dito. Para sarap kumain, ano? One day po, nag-uusap yung dalawang hayop na ito. Kung paano sila makakapag-produce ng breakfast at pagkain sa kanilang amo. So, iisip sila, paano ko kaya pakakainin yung amo natin? So, nag-usap yung dalawa. Sabi nung chicken sa pig, ako kaya ko magbigay ng mga eggs para makakain ng breakfast si amo. Eh, ikaw. Nung sinabi yon ni chicken kay pig, malungkot si pig. Sabi ni pig, alam mo, malungkot ako. Kasi buti pa ikaw, itlog lang, pwede mo na mapakain si amo. Pero ako, kailangan kong ibigay ang buhay ko para mabigyan ko ng bacon yung amo natin. O kaya, kunchinilyo, kasi malit lang eh. Kailangan kong mamatay para mapakain siya. Alam mo, ang problema natin ganun eh. May revival, yes, pero sana, huwag ka lang Kristiyanong involved. Okay, sabi nga dito, you know, this is actually the bacon and egg principle. Pakita natin. Ano yun? Nakita natin that the chicken is just involved, but the pig needs to be committed. Being involved and being committed are two different things. Alam mo, kakalungkot marami sa church. You are letting yourself involved. Oh, involved ako dyan. Sige, go ako dyan. Win souls tayo. Sige. Pero pag wala na akong ginagawa, ha? Pero pag pag okay na yung buhay ko, pag ganito na, pag ganyan na, pag meron tayong pamasahe, pag ganyan. Pero iilan lang yung mga taong committed talaga eh. Alam mo bakit naging viral at revival ng early church? Simply because everyone was committed to die, to share the gospel, to share the lost, to win the lost at all costs. I hope we will be Christians who are committed. Sabi mo nga sa katabi mo, committed ako.
Sabi ni Daddy, wag committed. Di ba, Daddy? Committed dapat. That no matter what happens, you will be there. You will share the gospel no matter what. You are willing to suffer no matter what. You are willing to sacrifice no matter what. All because you are committed. Alam mo, sa totoo lang, amazed na ako kay Bishop dati Ito kilala po ng mga mas bati ito si Daddy Bishop. Grabe yan. Lagari yan dati. Lahat yan pupunta niya, conference, ganyan. Tapos naisip ko, sabi ko siguro, nung nangyari kay Bishop, yung nagkasakit po siya, na COVID po siya, siguro ano na to, medyo papahinga na si Daddy. Alam niyo, nagulat ako nung gumaling-galing na si Daddy. Gustong-gusto umatin lagi ng conference. Gusto laging umatin ng church. Alam niyo po ba, hirap na hirap lagi maglakad yan papunta dito. Pero ginagawa pa rin niya. Doon mo nakita talaga that this man is very committed. Tayo kaya, paano pag ganun na rin tayo? Maglilingkod pa rin ba tayo? Alam niyo po si Bishop, grabe, nagpipreach pa rin. Si Bishop nagsishare pa rin. Nagmi-mission pa rin. Why? Because committed. Lord, sa hirap, sa ginhawa, maglilingkod ako sa iyo. Because that's my heart's desire, to do what you wants me to do. Amen? And so, today, I challenge you, panahon na, spread the gospel, make it viral, make Jesus viral, because that is the true revival. Palakpak sa Panginoon Diyos. Alam niyo po, as I end, isa po sa pinaka hindi ko makakalimutang declaration lagi ni Daddy. Sabi niya, anak, in these last days, ang greatest revival ay revival of intimacy with God. Grabe yung pagmamahal ng tao sa Diyos. Pero totoo po yun. Pero nakita ko po, yung intimacy na yun will cause us to reach out the lost and commit to discipleship. So starting today, sino po dito? Magdi-desire ka ngayon, Lord, hindi ako hihinto na magdadala ng kaluluwa. Hindi ako katulad nung chicken, di ba? Na involved lang pero hindi committed. But starting today, I will give my life for the sake of gospel. Tatayo po tayong lahat, palapakan natin ang Panginoon.